Ano ang magiging manual o gabay natin sa buhay? Ano nga ba ang magiging manual natin o magiging gabay sa ating buhay? Sabi dito sa awit ay 119, sabi dito ay, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking mga landas. Ayon po ito sa awit 119, 105. Sabi po, sino ba ang sumulat ng Biblia? Sino nga ba ang sumulat ng Biblia? Ito po ba ay pangkaraniwang tao lang? May sinasabi po dito sa Pangalawang Pedro 1, 20 hanggang 21. Sabi po nito, sabay-sabay po natin siyang basahin. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito. Walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. O di ba? Wala daw pong propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansarili. Halimbawa po, pansarili, ibig sabihin, sa akin lang o sa inyo lang. Kundi sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao, take note po natin, ang mga tao, inudyukan ng Espiritu Santo na magsalita mula sa Diyos. Diba? Ang mga tao na inudyukan ng Espiritu Santo, ang siya pong nagsalita mula sa Diyos. Ayon po ito sa Pangalawang Pedro 1, 20-21. Ibig sabihin, wala pong sariling tao na gumawa o nagsulat ng banal na kasulatan na walang udyok ng banal na espiritu. Tao din po siya, pero inudyukan po siya ng banal na espiritu. Ang Biblia ay resulta ng pag-iisip ng Diyos. Ang sabi po dito, ang Biblia ay resulta ng pag-iisip ng Diyos na inilagay sa salita ng tao. Diba? Mula sa isip ng Diyos, inilagay niya ito sa tao upang salitain. Bagamat halo ito ng pangungusap ng Diyos at mga pananalita at paglalarawan ng tao. Ito ay kinikilala sa pangkabuuan bilang salita ng Diyos sapagkat ito ay kinasihan ng Diyos. Yon. Ang Biblia po ay pag-iisip, mula sa pag-iisip ng ating Panginoon, inilagay niya sa tao ang salita ng Diyos sapagkat ito ay kinasihan. Sa pangkabuuhan, ang taong ito na naglalarawan ay kinasihan na banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Biblia, ang tinutukoy po natin dito ay ang Biblia. Ang Biblia po ay mayroong 66 books. Pag sinabi pong books, pag sinabing Biblia, dalawa po itong books. Ang by, ibig sabihin dalawa. Kaya po sinabing Biblia kasi isang Old Testament, isang New Testament. Iyon po ang ibig sabihin ng Biblia. At ang Biblia po natin sa Old Testament ay mayroon po itong 39 na books. At sa New Testament ay mayroon itong 27 na books. At ito pong, pag tinutan mo ito, ang New Testament at ang Old Testament ay magiging 66 books. At ito po ang kabuuhan ng isang Biblia, 66 na books. Pero po sa Catholic Bible, nagdagdag po sila ng 7. At pag sinabi mong Catholic Bible, naging 73 books na siya. Pero pag itong Biblia na original ay ito po ay 66 books lamang. May isa pa po tayong sinasabi na Biblia at ito po yung ang kalikasan. Pero sa susunod po siguro na mga
mga gabi, ito po ay matatakel. Yung pangalawang ano na ito. At ang Bibliang ito ay ang pinanggalingan po ng sumulat ng mga nagsulat ng mga book sa Bible ay galing siya sa 3 kontinente. Ibig sabihin, ang mga tao ay sari-sari, ang mga taong sumulat niyan ay sari-sari ang pinanggalingan nila. Ang iba po diyan ay mga wala namang pinag-aralan pero nakasulat po sila ng libro. Ang iba po diyan ay mga fisherman, ang iba po diyan ay mga ang iba po diyan ay mga farmers, 'yon. At ang libro po at ang sumulat po nito ay 40 klaseng o different kind of people, iba't ibang klase, iba't ibang lahi ng tao ang sumulat ng Biblia. At ito po ay naisulat sa loob ng 1,500 years. Hindi po lang isang sulatan yan. Ang Biblia nabuo sa loob ng 1,500 years. At may mga controversial din po dyan sa loob at ang nagsulat po nito ay hindi sila magkakakilala. Wala po hindi po sila magkatropa. Hindi po sila sa iba-iba po silang lugar nang galing sa iba-ibang panahon ang sumulat ng Biblia sa loob ng 1,500 years. Ang iba't iba ang pinanggalingan, iba't ibang klase, iba't ibang salita, iba't ibang lingwahe ang kung bakit at nabuo po yung Biblia na yan. At dito po, sabi dito ay, mapagkakatiwalaan ba natin ang salita ng Diyos? Tingnan po natin kung mapapagkatiwalaan natin ang salita ng Diyos. Sabi dito, ang salita po ng Diyos ay karaniwan ay after the Babylon destroy. Dito po sa sinasabi na Babylonia, ito po ang Babylonia na sinasabi dyan. Yan, sa fulfilled prophecy. Napakaganda po nung Babylonia na yan. Dito po sa right side natin. Kung tayo po nanonood sa right side natin, yan po ang dating Babylonia. Sabi pa dito sa 19, ang sabi po dyan, at ang Babylonia, ang kalawalhatian ng mga kaharian, ang ganda ng kapalaluan ng mga Kaldiyo ay naging gaya ng gibain ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Dito po sa left side, makikita natin na hindi na po 'yun ang dating magandang Babylonia kasi po yan ay sinira na ng ating Panginoon at ang pagkasira daw po niyan ay kagaya ng pagkasira ng Sodoma at Gomora. Ito pong Sodoma at Gomora siguro ay ito po ay mapag-aaralan natin ito sa mga susunod na mga gabi. Kumbaga pahapyaw lang po itong atin kasi ay ang pinag-uusapan po natin dito ay ang Biblia. At sabi dito, hindi matahanan kailanman. Ito pong sa left side, hindi na po ito matahanan o hindi na ito matirhan kailanman. Hindi na matatayuan doon ng mga taga-Arabia, ng Tolda, at di pahihingahin doon ng mga pastor ang kanilang kawan. Kung siya po ay nagpapastol, hindi siya papayag na dyan niya ipakawalan yung kanyang mga kawan kasi as in, wala na po talaga yan. Hindi na po, tingnan mo, wala na siyang kaganda-ganda o wala na siyang useless na yung lugar na yon. Yun po ay fulfilled prophecy na po yan. Tapos na po yan, yan po ay naganap na yon. Sa scientific statement naman po, sabi po dito, He hung the earth upon nothing. Sabi yan. Yan naman po ay sa scientific statement tungkol sa Biblia. Kaniyang inuunat ang hilagaan sa pagitan walang laman, at ibinitin ang lupa sa wala. Yan po ang scientific statement ng Biblia.
kanyang iniunat daw po, ihinang niya o ibinitin niya at yan po ay naganap na rin yan. At sa historical statement naman po, ang sabi dito sa Jonas, napakaganda din po ng Ninive. Sa historical statement na ito, sabi dito sa Hunas, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Hunas na anak ni Amitiyah na nagsasabi, bumangon ka at pumaroon ka sa Ninive, sa malaking bayang yaon, at humiyaw ka laban doon, sapagkat ang kaniyang kasamaan ay umabot na sa harap ko. Ito pong istorya ng Ninive, ito po si Hunas, ay inutusan ng Panginoon na pumunta dyan sa Ninive dahil ang Ninive po ay talagang ang kanila pong kasamaan ay umabot na talaga sa luklok na bahay sa harap ng ating Panginoon. Ito pong Sumora at Gomora, ganyan po niya sinira ang Sumora at Gomora. Sabi diyan sa Genesis 1:19, Genesis 19:1. Kung paano niya sinira ang Babylonia, ganyan niya rin po sinira ang Sodoma at Gomora. Ano nga po ba ang layunin ng salita ng Diyos? Sa atin po, ano nga ba ang layunin? Bakit niya binigay ang kanyang salita para sa atin? Sabi po dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na ang mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang magpapatutuo tungkol sa akin. Dito po sa scripture o sa banal na kasulatan, ang lahat po ng nakasulat dyan, ang lahat po ng sinasabi dyan ay nakaturo lahat sa ating Panginoon. Nakaturo po yan lahat sa buhay ni Kristo, sa hirap ni Kristo, kung saan ang galing si Kristo, dyan po ay lahat ang banal na kasulatan, yan po ay nakaturo dyan. Kaya kung kayo po, mga kaibigan, kung kayo po ay may Biblia sa inyong mga tahanan, pwede po natin yan umpisahang basahin na para malaman natin kung ano ang totoo kay Jesus, kung paano makikilala po natin siya ng lubusan. Ang pinakalayunin ng Biblia ay ihayag at ipakilala kung sino si Jesus. Yan po ang pinakalayunin ng banal na kasulatan o ng Biblia para ihayag at ipakilala sa atin kung sino ito si Jesus, kung sino ito si Kristo. At paano ipinakilala ng Biblia si Kristo? Paano nga ba ipinakilala ng Biblia si Kristo? Napakarami pong salita, napakaraming mga verses o mga talata kung paano natin makikilala ang ating Panginoon. Ang dito po nakalagay sa I am the bread of life. He who come to me shall never hunger. Yan po ay kumakatawan sa ating Panginoon. Siya po ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumapit sa Kanya ay hindi na magugutom. Alalahanin po natin yan na ang ating Panginoon, ayon sa John 3:35, ay siya po ang bread of life. Diyan po natin makikilala, isa po yan sa mga makikilala natin. Pag naalala nyo, pag nakita nyo yung tinapay, sabihin nyo, ay naku, si Kristo ay ang buhay o ang tinapay ng buhay. Yun ay ulang ipapaalala. At ang marami pa po yan, marami pong talatang mababasa sa banal na kasulatan kung sino si Kristo at kung paano makikilala si Kristo sa pamamagitan ng Biblia. At
doon din po sa Biblia na sinasabi natin o sa banal na kasulatan na yan, malalaman din po natin kung paano tayo i-welcome ng ating Panginoon sa langit na bayan na kanyang ipinangako. Ayan po ay maano po natin yan, malalaman natin yan. Sabi ni Jesus, ako ang buhay, kung sino man ang magkaroon ng bagong buhay. Okay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ayon po yan sa Juan 14:6. Sinasabi po diyan na ang ating Panginoon ang daan. Siya po ang daan, siya po ang katotohanan, siya po ang buhay. Yan po ang ating Panginoon. Ang sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya mga kaibigan, kailangan talaga natin kilalanin ang ating Panginoong Hesus na siyang ating personal na tagapagligtas, dahil kung sinabi niya, ang sabi niya sa atin sa Juan 14:6, siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Yun. Si Jesus ang buhay. Kung gusto mo magkaroon ng bagong buhay, lumapit ka, kilalanin mo si Jesus, magagawa mo ito, sabi nito, magagawa mo ito sa pagbabasa ng banal na kasulatan o ng Biblia. Mga kapatid o mga kaibigan, kung gusto natin lumapit kay Jesus, kung gusto natin na magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon, ay basahin po natin, magagawa daw po natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ano ang magiging bunga ng pagkakakilala kay Jesus dahil sa pagbabasa ng Biblia? Ano raw ba ang magiging bunga? Ano ang magiging pakinabang natin in the first place kung bakit natin babasahin ang ating banal na kasulatan? Ang una po ay malalaman natin doon na magkakaroon tayo ng kaligtasan. Doon po sa pagbabasa natin ng Biblia, malalaman natin na mayroon tayong kaligtasan ayon po sa pangalawang Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman na ang mga banal na kasulatan na nakapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Doon po sa mula pa raw po nung pagkabata natin, nalaman na natin na ang banal na kasulatan ay nakakapagpadunong, nakakapagpatalino sa atin. Doon malalaman natin ang ating sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Diba? Maliit pa pala tayo, alam na natin yan. Kaya wag na natin po yan, wag na natin yang pakawalan. I-ano na po natin, i-grab na po, pananatilihin na po natin yang kaalaman na yan. Ang kadunungan na yan, ipanatili po natin yan sa ating kaisipan, dahil sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, yan po ay ang ating ikaliligtas. Ang pangalawa, pamumuhay sa katuwiran. Dito po sa pangalawa po, yun, sa pamumuhay sa katwiran, ang nakasulat po dyan sa pangalawang Timoteo 3:16-17, sabi di po dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturo ang lubos sa lahat ng mga mabuting gawa. Ano daw po ang tinuturo sa atin ng Biblia? Upang tayo ay ang kapakinabangan natin sa Biblia ay upang tayo ay maturuan. Tinuturuan po tayo ng John
good manners and right conduct, kumbaga sa school. Sa pagsansala, sa pagsaway, tinuturo po dyan, napakarami po dyan ng huwag, huwag, huwag. Ibig sabihin ay sinasaway po tayo niyan. Sa ikatututo sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay gusto mong maging sakdal, ay kailangan ay yan, mamuhay tayo sa katwiran. Upang, sabi dito, ay tinuturuan tayo lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun po ang tinuturo sa atin. Yun po ang kapakinabangan natin kung bakit kailangan natin basahin ang Biblia. Sa pangatlo po, sa pagkakaroon ng kasiyahan at pag-asa. Sa pagbabasa natin, tinuturo po sa atin ng Biblia upang, sabi dito, sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yan pala mga kapatid, mga kaibigan, ay sa pagbabasa natin ng Biblia, magkakaroon po tayo dyan, matututo tayo, magkakaroon tayo ng pag-asa. Sabi dito, sa pamamagitan daw po ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yun lang po pala ang ating kailangan para magkaroon tayo ng kasiyahan at pag-asa. At ang pang-apat po ay, ang sabi dito, pagkakaroon ng kasaganaan. Mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pagbabasa, malalaman po natin na magkakaroon po pala tayo ng kasaganaan. Sabi dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Ano po yung aklat? Banal na kasulatan o Biblia. Ang aklat na yaon, dili-dilihin mo or iano mo siya, itag nito. Tinignan ko na kanina yan, dili-dilihin mo araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Tingnan mo mga kaibigan, sabi dito, huwag mong kaligtaan. Pag sinabing huwag, paalala po yan. Huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo or iano mo siya, yung isip-isipin mo na iyon araw at gabi. Sa pagbabasa, araw at gabi upang matupad mo. At mga kaibigan, hindi naman yan siya hindi naman yan siya pagkagising mo, giginhawa ka na agad, matagumpay ka na agad, mga kapatid. Ito ay gradual, series, kumbaga. Kaya sabi nga dito, di ba, araw at gabi, huwag mong kalimutan. Kasi nga ay giginhawa ka at magtatagumpay. Ano man ang iyong nais, ano man ang iyong gusto, ano man ang iyong pangarap, ilapit po natin ito sa Panginoon at tayo po ay tutulungan niya na tayo ay giginhawa at magtatagumpay. At ang isa pa po dyan ay, ako'y nagagalak sa iyong salita. Dito po pa rin sa pang-apat, sabi dito, ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakasumpong ng malaking samsam. Mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po pala ay sinakabuhayan natin, sinunod natin ang mga utos ng Panginoon, sabi dito ay magagalak daw. Magagalak, natutuwa tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At ito daw po ay parang nakasumpong ng malaking samsam. Para kang nanalo sa raffle dyan, sabi dyan, sa ating salitang, sa ating mababaw na salita. Para tayong nanalo ng first prize sa patimpalak o sa anumang sinalihan natin kung ang salita ng Panginoon ay ating feel talaga natin ang salita ng Panginoon. Yan po ang isa sa mga pagkakaroon ng masagana sa ating buhay. Ang next slide po dito ay ang lahat ng katuruan, ang lahat ng mga nakasulat sa ating banal na kasulatan, muli ipinaalala sa atin ay nakaturo lahat yan sa ating Panginoon. Dito
ay kumbaga dito sa salita, kumbaga sa, 'di ba, mahilig tayo nung araw, mahilig yung sa pocketbook, 'di ba? Inaano natin 'yon, pinupulawan. Magdamag nating binabasa 'yon. Ang pocketbook na 'yon doon. Sana kung gaano kayo ka-addict magbasa ng pocketbook, i-ano niyo po 'yon, i-convert niyo sa pagbabasa ng banal na kasulatan para makilala natin ng husto ang ating Panginoon. Sabi pa nga dito, ang pinaka-function ng pagbabasa o ng pagbabasa natin sa banal na kasulatan ay pinalalambot daw nito ang mga matitigas na puso. Kung sino ka man na matigas ang puso mo, sa pagbabasa mo ng banal na kasulatan ay lalambot ito kung ang banal na Espiritu. Magpatulong tayo sa banal na. By the way, mga kapatid, mga kaibigan, sa pagbabasa ng Biblia, hindi lang po ito basta-basa. Ang iba kasi sinasabi, ay nako, nakakaantok magbasa ng Biblia. Ay nako, boring magbasa ng Biblia. Bigyan ko po kayo ng tips. Bago po kayo magbasa ng Biblia, manalangin po tayo, manalangin po kayo, at hilingin nyo ang banal na Espiritu na siya pong magpapaliwanag sa atin. Kasi kung wala po ang banal na Espiritu, hindi po talaga natin maunawaan niya. Kung walang prayer, hindi po talaga natin mauunawaan ang mga nakasulat dyan sa banal na aklat na yan. At isa pa po, ilagay nyo po ang inyong sarili doon sa kwento na binabasa nyo. Sinasabi ko po sa inyo, maunawaan nyo, mamahalin nyo ang magbasa ng banal na kasulatan kung ang sarili nyo ilagay nyo dyan sa kwento na yan. Ginawa ko po yan noon. Sabi sa inyo, inaabot ako ng 12:00 ng gabi dahil gusto ko malaman kung ano yung susunod na mangyayari. Kasi nga nandoon ako sa kwentong yon. Subukan nyo po yan, mga kaibigan. Mamahalin nyo ang magbasa ng banal na kasulatan. Yan, ang tip ko yan sa inyo. Kasabi nga dito sa sunod ay matigas daw po. Sabi dito ay the premier function. Hard and stubborn heart are broken. Yung tag nito, yung mga matitigas ng puso ay mababasag po yan. Kumbaga sa ilaw ay mag-aano po yan. Kung nasa madilim kayo, may kapiraso kayong ilaw, yan po ay malaki ang space o maano po yan, ma-illuminate o lalaki po ang liwanag kung kayo po ay sa kadiliman. Kung tingnan naman po natin as a plant, as halaman, ang halaman po ay nagbibigay sa atin ng prutas. Di po ba? Nagbibigay po ito ng bunga upang tayo ay mabusog. Nakikita niyo po, pag inalagaan natin ang halaman na yan ay magbubunga. Tayo po, kumbaga, dadalhin tayo niyan sa kingdom God, sa paraiso ng Panginoon kung tayo po ay aanuhin natin ng pagbabasa, malalaman natin yung kingdom na yan. At dito naman po sa mga nagugutom, ay siya po ay magbibigay din sa atin ng nourishment o ng nourish sa ating mga espiritu. Magbibigay po ito ng kumbaga sa vitamina sa ating mga gutom na espiritu na ating kung makilala po natin ng husto ang ating Panginoon. Yan po ang mga function o ang mga basta mga functions kung tayo po ay basahin natin ng tunay o totoo, umahalin natin ang pagbasa ng ating banal na kasulatan. At dito po sa susunod, next 2 slides na lang po tayo, sabi dito, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na.
Sabi dito mga kapatid, mga kaibigan, mapalad ang mga bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng ating Panginoon, ng salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Ayon po ito sa Apokalipsis 1:3. Di po ba? Sa panahon po natin ngayon, talagang malapit na malapit na. Napakarami na pong mga sinyales. Yan po, makikita nyo po yan sa banal na kasulatan. Ang mga mangyayari, makikita nyo po yan. Kaya kailangan mahalin nyo po ang inyong banal na kasulatan, ang inyong Biblia. Pwede nyo po. Mahalin nyo po yan. Basahin nyo po yan ng may buong pag-iisip, may buong pag-ibig. Nang makita nyo po kung paano kayo naging mapalad. Sabi kasi dito, mapalad ang bumabasa. Ayon po ito sa Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa. Kung kayo po ay bumabasa ng banal na kasulatan, mapalad po tayo. Mapalad po kayo. Ang mga nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Kailangan po tayo ay mapalad na kasi bumabasa tayo at nakikinig. Pero sabi dito, at tumutupad. Kailangan tuparin po natin kung ano ang mga nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Yan pong Apokalipsis 1:13, marami po yang mga kasunod pa na mga pangyayari. Kaya sa gabi-gabi po natin na pakikinig, alalahanin po natin, mapalad ang bumabasa at nakikinig. Kaya gabi-gabi mga kapatid, mga kaibigan, tayo ay makinig sa mga pabalita na ibig ipaabot sa atin ng ating Panginoon. Dahil sabi nga dito, ang susi ng bagong pag-asa ay ang pagkalapit kay Kristo. Mga kapatid, lumapit po tayo kay Kristo kasi yun po lamang ang susi ng bagong nating pag-asa, ang paglapit natin sa ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba na pag-asa pa, kundi paano natin ang paglapit sa ating Panginoon. Yun po ang susi ng bagong pag-asa. Di po ba? Kailangan po natin talagang lumapit na sa ating Panginoon. Dahil hindi sa tinatakot ko po kayo, malapit na talaga na malapit na. Kasi sabi dyan sa Apokalipsis 1:13, ang panahon ay malapit na. Kaya mga kapatid, ini-invite ko po ulit kayo bukas ng gabi para sa ating susunod na topic at para madagdagan pa po ang ating mga nalalaman o ang ating kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Para makilala po natin ng husto ang ating Panginoon, kailangan natin subaybayan ito gabi-gabi para sabay-sabay po nating tuklasin at pag-aralan kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Makikilala po natin siya ng lubusan. Kaya ito pong ngayong gabi ay introduction lang po ito. Sa susunod po na gabi, marami pa po kayong malalaman. Maraming salamat mga kapatid at ang dalangin ko sa gabing ito, nawa tayong lahat ay sabay-sabay na magtuklas sa ating Panginoon sa gabi-gabi nating Panginoon.